Yan si Panelo, may sasabihin na naman. Tina B, shoutout sa'yo. Aba, mag-iiyakan din dito. Bakit si Kibuloy? Hinaharangan tumakbo sa pagkasenador. Yan yung mga sigawan Tapos eto pa mga kababayan. Eto pa. Hindi naman pala pinayagan ng partido na idineklara nilang partido nila, si Kibuloy. Tapos ginamit nila yung pangalan. Ano yan? Ume-epal kayo doon sa partido? Pwede namang makapagpartido si Kibuloy sa PDP. Bakit iniiwasan? Baka nagtatampuhan yung dalawa. Si Kibuloy at si Duterte. Bakit ho? Kasi nga 'di ba baka pangako ng dating administrasyon na sige, sumali kayo sa mautog namin. Sumali kayo sa mautog namin at pagkatapos sisiguraduhin namin na si Kibuloy ay hindi papasok sa Oblo. Kaso po, hindi tinigilan ni Nick Torre, mga kababayan, ni General Nick Torre. Ayun, kub-kub si Kibuloy. Ngayon po, nung pagkatapos na, nagkatampuhan na siguro. Wala naman pala Biruin nyo, pasok pa din sa Oblo si Kibuloy. Diba? Biruin nyo. Nakisali kami diyan sa mautog-mautog ninyo. Nagpadala kami ng mga sound system at kung ano-ano pa. Nagpadala kami ng mga KOJC members na sumasayaw doon sa harap. Tapos ang ending ni Kibuloy, Oblo pa din. No? Asterio, Bilyare, at sa mga DDS dyan, tatanong ko sa inyo. Ito, kailangan sagutin nyo. Pag tumakbo bang mayor si Kibuloy sa loob ng kulungan, iboboto ninyo? Pag tumakbo ba sa loob ng Oblo as mayor si Kibuloy, iboboto ninyo? Yan niya, yan. Kasi yung pinapangarap nyong senador, wala yan. Laglag ang tuka ni Kibuloy dyan. Malabo yan. Gising ang mamamayang Pilipino. Tumingin kayo sa mga Facebook ninyo. Tumingin kayo sa mga comment section. Nandidiri doon sa pagtakbo ni Kibuloy. Nandidiri sa pagtakbo ni Kibuloy bilang senador. Pakinggan po natin to mga kababayan. Si Panelo at yung medyo, ewan ko, bago to sa SMNI. Good morning, Attorney Sal Panelo, sa lahat ng SMNI staff. Ang saya ko namang nalaman na nag-file ng candidacy for senatorial si Pastor Kibuloy. Yun, masaya daw. Masaya daw po mga kababayan. Ano gagawin ni Kibuloy doon? Sa loob ng Senado. May host na, Willie Revillame, dadagdagan pa ng isang host sa pagkatao po ni Kibuloy. Ano makukuha natin kay Kibuloy? Ano po? Ako wala akong nakikita makukuha dyan. Baka siguro po, pagtitibayin yung karapatan ng mga taong mahilig tumakas. Yung mga taong mahilig lumabag sa batas. Yun ang palalakasin ni Kibuloy. Tapos sabi ng mga ka-SMNI nila, mga kababayan, magaling si Kibuloy, organized daw po. Kaya dapat daw po nasa Senado kasi organized yung mga bulaklak daw po doon sa KOJC. Organized daw po yung mga halaman doon sa KOJC. Kung ganun pala, bakit hindi nyo pinatakbo ng ng hardinero na lang si Kibuloy? At least yung pagiging mayor, di ba? Sa Oblo. Yun ang pinaka malapit sa katotohanan. Huwag na yung Senado na yan. Hindi din kayo iboboto. Hindi din kayo iboboto. Tsaka yung pinapadisqualify kayo, karapatan ng partido na yun. Bakit? Idawit nyo yung pangalan nila. Hindi naman pala nila pinipirmahan. O walang nagpapirma sa kanila o kung ano man. Ibig sabihin, sanay kayo sa ganyang gawain. Bigla-bigla, kapartido namin si ganito. Tapos yung pala, hindi pala alam nung partido na yon. Kaya nagrereklamo. Ayaw mabahiran. Patong-patong ang kaso niyang tao na yan. Tapos, i-endorso namin. Isasali namin. Bakit PDP? Yun nga. Hindi nyo tanggapin si Kibuloy. Mas bagay sa inyo si Kibuloy dyan, ha?
O, tuloy natin ito. Inis na May reklamo kasi sila, mga kababayan. Pakinggan nyo po yung reklamo nila. inis naman ako kay Senator Rizzo Ontiveros. Wagas pag makapagsalita kay Pastor, bakit walang marinig sa kanya patungkol sa convicted na nakaupo sa Congress? O, mga kababayan, ang tinutukoy po dyan si Franz Castro, no? Nung kay Franz Castro naman po, mga kababayan, nandyan na yan eh. May hatol na po yan. Ibig sabihin, meron na pong gagawing action dyan. Kaya hindi na kailangan. At hindi naman po nagtatago o hindi nagtago si Franz Castro, mga bossing. Si Kibuloy, nag-file pa lang ng Certificate of Candidacy. Patakbo pa lang. Ha? Patakbo pa lang. Patong-patong na ang kaso. Di ba? Di ba? At hindi pa po nagtatapos yan, mga kababayan. Meron pang kakaharapin yan sa Estados Unidos. Mark, bakit ganun? Yung title mo si Kibuloy acquitted or something ganyan. Mamaya ipapaliwanag ko po. Hindi talaga si Kibuloy yun, mga kababayan. Ipapaliwanag ko kung ano yung naging style ng SMNI. Pero biglang delete itong mga ito. Mamaya natin pag-usapan yan. Biglang nag-delete ho, mga kababayan, ng post nila. Tuloy. Teka nga muna, mabuti na banggit niya ng isang... Ito ba, tatanong ko lang, no? Si Panelo ba tumakbo ulit? Si Panelo tumakbo ulit, mga kababayan? O hindi na? Nadala na siguro, Ikaw ba naman? Hindi ka man lang makatungtong ng top 30? Tatakbo ka ulit? Di ba? Ikaw naman, hindi ka nakatungtong ng top 30, tatakbo ka ulit, siguro nadala na po. So okay na yan, sa gedli-gedli na lang. Di ba, mga kababayan? Sabi, hindi na, masakit raw yung rayuma. Panelo, panalo. Sabi ni Black Tiger. Wala Alam niyo po kung, may maikukwento ako dito na nakakatawa ito Saka na lang ho, mga kababayan. Pero matatawa kayo dun. Nakaharap ko itong tao na ito. Hindi ko na lang ho ikukwento dito, mga bossing. Anyway, tuloy natin. You are not. Kasi parang nabasa ko ba sa pahayan, narinig ko, na binabanatan niyo si Pastor dahil daw ito'y may kasalanan. Ito'y ganito. Ayusin na lang muna kasi yung kaso. Ganyan. Teka nga muna. Wala pa nga kayong wala pa nga conviction. Bakit ba ikaw, Senadora Raisa, bakit ka ganyan? Sino Raisa? Ang kilala ko Raisa, di ba yung sa Itbulaga? Binabanatan si Risa Ontiveros. Magkakaharap yung dalawa na yan, ha? Madami nagtatanong sa atin, mga bossing. Boss Mark, kailan ba makakaharap ni Risa Ontiveros si Kibuloy? Magkakaharap yan dalawa na yan. Malapit na po, mga kababayan. Malapit na po. Ano sabi ni Panelo dito? Ganito, ganyan. Teka nga muna. Wala pa nga kayong wala pa nga conviction. Bakit ba ikaw, Senadora Raisa, bakit ka ganyan? Talagang hindi ka nararapat dyan sa Senado. Hindi do. Siguro karapat dapat po si Panelo doon sa Senado, mga kababayan. Ako po nakikita ko, mga bossing, 100% po nakasuporta ako kay Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno ng Pilipinas. Pero hindi po ako magbubulag-bulagan, mga kababayan, na nakikita ko po yung galing ni Senadora Risa Ontiveros. Kung re-electionist nga po yan, mga kababayan, iboboto ko po yan. Kaso po, panalo pa naman po siya. Kumbaga, nakaupo pa din po siya. Hindi siya kasama doon sa midterm election. Ako po, ayan. Kung ako po, mga kababayan, kung si Senadora Risa Ontiveros po ay re-electionist, iboboto ko po yan kahit po ako ay nakasuporta sa gobyerno. Kahit po ako ay nakasuporta kay PBBM. Bakit? Hindi po tayo pwedeng magbulag-bulagan doon sa galing po ng mga ibang nakaupo natin. No? Sabi nga nila, pag nakikita natin na mahusay, magaling, at karapat-dapat, bakit natin nahadlangan ng ating sarili na iboto at ibalik sa Senado paulit-ulit? Di ba? Tignan nyo naman yung mga
hearing niya, compare mo kay Bato at kay Binoy. Napakalayo naman po mga kababayan. No? Diyan po yung sinasabing ihiwalay ang puti sa dekolor. Di ba? Hindi po porket, yung si Mark Ramos, PBBM ang sinusuportahan yan eh. No, pulahan niyang si Mark Ramos eh. Di ba? Kaya hindi tayo mag-e-expect ng boto na iboboto niya si Senadora Risa Ontiveros. Hindi po ganoon mga kababayan. Paulit-ulit ko pong sinasabi. Paulit-ulit ko pong sinasabi mga bossing, mas iboboto ko yung mga totoong naglilingkod bayan kesa dito sa mga putrages na ito. Na walang ibang ginawa kundi pa hearing lang. Hearing ni Bato, ano nangyari? May napala tayo? Wala. Yung sa PIDEA leak niya, ano nangyari? Ano na po ang ending nun? Gumastos ang gobyerno ng Pilipinas doon. No? Sa mga pagkain, etc., gumastos ang Pilipinas doon. May nangyari po? Wala. Bigla na lang natapos. Oh. Doon sa pagsugod nila doon sa KOJC, halata na ginawa nila yon para maudlot yung paghuli kay Kibuloy. O, di ho ba? Mas susuportahan natin yung mga ganong tumatakbo senador. Doon ako sa totoong tawag dito, maayos, no?